Hello guys, this is Fang again ng server 1, GMT plus 8. So kita-kits tayo sa server na to, no? Bali, ang pag-uusapan natin ngayon is regarding sa stats explanation, kung paano nga ba gumagana ang mga stats dito sa ating game. So kung makikita nyo sa aking screen, kung talagang ano ba makikita ba dito. Ayan, ito muna tayo dito. Pakita natin muna si Fang. Ayan, si Cutie Fang, ayan, nakikita nyo ba si Cutie Fang, tinakpan na naman ng kanyang pem-pem, no? Ayan, tangina. Ayan na, back na tayo sa ating topic sa pag-uusapan natin ng stats explanation. Ayan, ito ni-note na namin regarding sa mga stats. Mababasa nyo naman dito sa ating screen. Malaki naman to. So, isa-isa na lang natin. Offense stats. Na pagdating sa offense stats, ibig sabihin ay yung mga attack. Ginagawa mo yung attack, yung mga attack damage. So, yung damage dealt to bosses plus influences the damage dealt to bosses. So, ibig sabihin is critical chance match. Yan. Yung damage dealt kasi di ko masyado ma-explain na yun. No? Ito naman tayo sa crit chance of bosses. So ngayon, yung pagka nag-crit ka sa boss, yung ayun tinatawag ng mga solid damages. Ayun yan. So yung iba rito is, makikita nyo naman, basahin nyo na lang. Medyo marami pala to. So ayan. Sobrang dami pala na ito. No? Makikita nyo sa ating screen. Ayan. At ito nga pala, sasabihin ko sa inyo is, pagdating sa arcane damage dealt, is for cleric yun, no? For cleric. Arcane skill influences damage dealt of arcane skill. So, elemental damage dealt is influences damage dealt of elemental skill. Pang mage. Pang mage siya. So, baka kasi malito kayo sa elemental saka sa arcane eh. Kasi natatawa nga ako last time yung sinabi sila. Yung arcane damage dealt daw is pangpatagal daw na stun. So, very wrong yun. So, arcane damage dealt, possible siya na tumaas yung heal, no? Kung hindi ako nagkakamali. Basta meron ka na itong arcane damage dealt. Ito ang kukunin nyo pag cleric kayo. So, ngayon pagka elemental damage dealt is para to sa mage. Ito yung magic attack. Diba? Sobrang katine ito pagka puro elemental damage dealt ka. Next naman is range damage dealt. Ito yung ginagamit para sa gunslinger, hunter, and ninja. Siguro naman mapapansin yung mga range sila, range type sila. Kaya nga range damage dealt. So next naman is melee damage dealt. Ito yung para sa swordsman at paladin. Kasi sila yung mga melee type na character. Gawa nga ng wala pa namang mga character na berserker, ninja, berserker, samurai o something. Wala pa naman silang ganon ngayon. Kaya ito pa lang ang mga nasa screen natin. So next naman is loot drop rate. Ito yung mga nakikita nyo sa mga costume. Minsan nasa orb, minsan nasa starstone. Ayun yung loot drop kung tawagin. Pati yung class XP gain. Yan yung mga 1%, 2%. Ito yon. Ayan. Ito naman, influences the resistance of melee attack. So, pag yan, melee resistance, yan, kailangan mo rin yan para medyo kumunat ka sa mga melee type. Kung gusto mo kumunat naman sa mga range type, mag-range resistance ka. Kung elemental resistance naman, ganun naman din. Pati sa mga magic, mag-build ka ng elemental resistance. Ito naman makikita nyo man dito sa ating notepad. Malaki naman ito. So, i-highlight ko na lang to. Then, i-post ko. I-post nyo na lang para may idea kayo kung para sa itong mga stats. No? So, maraming salamat guys. This is Pang again na server 1 GMT plus 8. Kita-kits tayo dito sa server na to once na napanood nyo itong video na to. Comment kayo sa baba at i-comment nyo yung pangalan nyo or i-search nyo lang yung ating guild na Isang Lakas PH, no? Makikita nyo yan, Isang Lakas PH, i-search nyo. Open tayo ng recruiting. Anytime pwede kayo sumali rito sa ating guild. No, hanggang hindi pa naman kami napupuno. So kita-kits tayo sa server na to. This is Fang again. So maraming salamat sa inyo. This is February 29, 2024 itong video na to, kaya latest natin itong ginagawa. So kita-kits tayo dito sa game na to. Maraming salamat sa inyo.